Magandang gabi po. Bago tayo magtrabaho ng iba pang trabaho, ay gusto ko lang sasaglitan itong ginawa ni Boying Rimulya. At malay mo sa lahat ng tao, na pwede siya manumpa, mas pinili niya manumpa kay Justice Marvic Leonen. At bakit? Pwede naman siya manumpa kay BBM. Pwede naman siya manumpa sa kanyang kapatid na si John Vic. Pwede naman siya manumpa para style dun sa barangay kapitan. Pwede naman siya manumpa. Huwag lang sa pork president. Pwede man siya manumpa basta kahit janitor ng bansa na opisyal ng tatrabaho. Pero bakit doon siya namili siya doon siya manumpa sa harap ni Justice Marvic Leonen. Kung ano man ang rason, sa tingin ko po, ang rason ay natural. Ang ombudsman kasi po na pwesto, maliban sa pagiging justice sa Supreme Court, yan po yung inaasam-asam ng mga abogado na magiging pwesto. Kita mo ang daming mga justice na sa Supreme Court na nag-ano pa rin, na nag-apply pa rin pagka-ombudsman at naging ombudsman pa. Kita mo si Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales, naging ombudsman. Tinanggap niya ng buong-buo ang pwesto. Pagkatapos niya magretiro sa pagka-Supreme Court, tinanggap niya yung pagiging ombudsman. Sumunod sa kanya, justice din ng Supreme Court. Active pa siya, hindi pa siya nakaretiro. Si Samuel Martires, tinanggap niya yung pagka-ombudsman. Ibig sabihin po, mas mataas ang prestige ng ombudsman kaysa pagiging justice ng Supreme Court. Siguro, Chief Justice, yung kalaban-laban. Ang nakikita kasi sa ombudsman, ang kapangyarihan mo po ay mga ganito. May kapangyarihan ka po na magdisiplina at magtanggal sa trabaho ng lahat ng klaseng opisyal except sa mga impeachable officers. Pagdating sa pagtanggal ay hindi niya pwedeng tanggalin. Yung mga impeachable officers po, si Bongbong Marcos, President, Vice President si Sara, yung ombudsman mismo na siya, yung commissioners and chairman ng Commission on Human Rights, Commission on Civil Service, Commission on Elections, tsaka Commission on Audit. Yan po ang kanyang limitasyon lang, pero lahat ng klaseng opisyal, kahit senador, pwede niya mapatanggal sa pwesto. Ang exception lang ata dyan na hindi man walang nag-challenge ay yung si Joel Villanueva. Nang siya ay dinesisyonan na guilty sa Janet Napoles case, ay hindi siya tinanggal ni Coco Pimentel kasi sabi ni Coco Pimentel, ayaw niya na ang desisyon dapat ng Senado ang masusunod. Tsaka independent body ang Senado. So kung independent body siya ang masusunod, masunod sa pagpapatupad kung dapat man tanggalin ang senador o hindi. Kakaiba yun for the first time and the only time that has happened until today. Kaya nga, baka makalimutan ng lahat ng 2016, yung pagkaupo ni Digong Duterte ay pinababaan ng desisyon, natanggal sa pagkapwesto, pagkasenador, si Joel Villanueva, pero sinalba siya ni Coco Pimentel. Kaya yan ang rason na nang tumakbo naman siya ulit, nanalo na naman siya. At hanggang ngayon ay nasa pwesto pa siya. Hanggang ngayon na nasadlak siya sa alanganing sitwasyon na kung saan ay kinakasuhan siya ngayon na nagnakaw din sa flood control project at itinuro siya ni Bryce Hernandez na Assistant District Engineer sa Bulacan First District Engineering Office at ni Henry Alcantara na District Engineering Office District Engineer na kumita ng binigyan siya ni Engineer Alcantara ng 150 million na kanyang parte o bahagi doon sa proyekto na 600 million
na flood control. So, ang iba pang pwesto ng kapangyarihan ng ombudsman, pwede na tanggalin kahit sinong sekretary, walang magagawa ang presidente. So, pwede tanggalin kahit sino mga tao except president, vice president sa trabaho. Pinag-usapan sa trabaho. So, pwede nang tanggalin kahit na, actually, kahit ng Court of Appeals, Justice, pwede niyang gawin. Pwede niyang tanggalin. Kahit Sandigan Bayan, pwede niyang gawin. Kahit yung sinong judge, pwede niyang tanggalin. Kaya lang, parang merong desisyon ng bandang huli sa Supreme Court na pinalabas sa panahon ni Añano Desierto na ombudsman siya noon, na lahat po na mga empleyado ng Supreme Court, bago tatanggalin ay magpaalam muna sa Supreme Court bago kakasuhan. So kakaso pa lang, magpaalam ka na. So in a way, pwedeng tanggalin, sa totoo lang, si Sara Duterte bilang Vice President, pwede niyang kasuhan. Hindi niya pwedeng tanggalin, pero pwede niyang kasuhan ng criminal cases. Halimbawa, narinig ko yung tinututukan na confidential fund issue. Mukhang hahalo kayo niya. Pero pwede niyang kasuhan ng criminal case at kakasuhan ng plunder. At kung kasuhan ng plunder maging non-bailable, automatic makukulong si Sara Duterte kahit Vice President siya. Kasi ang immunity from suit sa ngayon ay iniisip na ang President lang ang immune from suit. Pero that is for the first time. Kung ako naman magiging abogado ni Sara, i-argue ko na immune siya from suit. Kasi bakit? Sa sitwasyon na ang presidente namatay, tapos nakakulong ngayon ng vice presidente, anong gagawin natin? Kasi may kaso siya. Pagpalagay natin na pwede kasuhan. So, nandun na sa loob ng kulungan ng vice presidente, tapos namatay yung presidente. Automatic siya magiging presidente. Hindi mo naman siya pwede tanggalin pagka-presidente. So, kung maging presidente siya, ang mangyari ay maging immune from suit din siya. So, sa ganung sitwasyon, kung ako maging abogado niya, ay argue ko talaga na kahit vice president ay kasama sa immunity from suit. After all, pag pinag-usapan natin ng presidente, wala po sa kasulatan ng konstitusyon at anumang batas na yung president ay immune from suit. Ano lang yan? Dala na lamang yan galing sa Amerika. Kasi sa Amerika po, ang presidente ay hindi kinakasuhan, hindi kinukulong. Kasi nga, ang above all, the interest of the nation to be having na may ulo, ay yan ang importante sa bansa. So, to cut the story short, napakalawak ng kapangyarihan ni Duterte. Ani Duterte, ni Boying Rimulya, na kababayan ni Ma'am Rafael, no? Ma'am Jeff Rafael, kababayan niya, taga Cavite. So ngayon, maraming nagulantang, no? Maraming nabigla sa pagkapili kay Boying, pero expected. Mismo si Amy Marcos nasasabi na siya ang pipiliin ni Bungit. Pag sinabi ni Amy Bungit, yan si Bongbong. So, pinili nga si Ombudsman Bunjing Rimulya, pero not without any controversy. Ang unang kontrobersya niya ay ganito, bend the law. Nagsalita si Erwin Tulfo at andoon sa hearing ng Blue Ribbon Committee, si Rimulya. Sabi niya, sometimes we have to bend the law just to please the people. Yan sinabi. Ano masasabi mo? Di ba, Mr. Chief Justice Secretary? Sumagot naman si Boying, yes. Oh. Ngayon, yung mantra naman kanina ngayong araw, mantra naman ni Boying Rimulya ay, we can bend the law but do not break the law. Anong tawa? Ang ibig niya sabihin, rhetorics lang. Hindi naman ibig sabihin. Hindi sinasadya. Rhetorics lang. Figurative speech lang daw. Pero si Erwin, hindi. Iba yung kay Erwin eh. So anyway, I saw
that Boying Remulla took his oath before Justice Marvic Leonen. At kung bakit si Justice Marvic Leonen? Sapagkat ang alam ko, kaklase po niya sa College of Law. At fraternity brother pata niya sa College of Law ng UP. Yan ang alam ko lang ha. Tignan ko. Is Remulla a fraternity brother of Marvic Leonen? Yan, tanong ni kay AI. Ano sagot ni AI? Oh. Sagot ni AI, yes. Jesus Crispin Boying Remulla is a fraternity brother of Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Both are alumni of the University of the Philippines College of Law and members of the Upsilon Sigma Phi, one of the oldest and most prominent fraternities in the Philippines. This connection was highlighted during Remulla's oath-taking as ombudsman on October 9, 2025, which was administered by Justice Leonen himself. So, ibig sabihin, nag-celebrate, ang alam ko, nag-celebrate itong mga batch, yung mga batch ng kaklase nila ni Remulla at ni Leonen. Nag-celebrate sila for the big success of their batch. Among all UP graduates na mga lawyers, diyan pa kumuha na maging ombudsman. Sino pang kabatch? Si Leonen parang successful yung class nito. Si Leonen, kanilang magna cum laude, ay senior associate justice. Na kung wala si Sigismundo, automatic siya acting justice, acting chief justice. Pero ladies and gentlemen, talking about, sigwi tayo konti. Talking about chief justice. Kung ako tanungin mo, walang karapatan mag-appoint ang President of the Philippines kung sino gagawing chief justice. Alam niyo ba kung bakit? Ang rason ko po, wala yan sa konstitusyon na President mag-appoint ng chief justice. Kung ako naman tanungin niyo, ang may karapatan mag-appoint ng Chief Justice ay yung lahat ng justices, magbuto-buto sila kung sino ang Chief Justice sa kanila. Parang kagaya sa Senado, lahat ng senador magbuto-buto kung sino ang Senate President. Kagaya sa House of Representatives, magbuto-buto sila kung sino ang gagawin Speaker. So yan po. So bago ako patuloy, babatiin ko muna yung mga nandito sa ating live stream. Si Mr. Ferdinand San Juan, good evening. Attorney Engineer Dr. Toto Tirador, katotohanan. Si Miss Rachel Gustilo, hi po Dr. Toto Kausing, good evening. Fake ombudsman. ang tawag mo fake ombudsman, ang iba naman tawag tanim ombudsman. Mil Inisye, good evening Engineer Tirador. Kakahiya naging Pilipino dito sa Singapore. Pati mga taxi driver na Singaporean, alam nila ay hindi lang po sa Singapore ang nangyari. Miss Rachel Gustilo, no? Hindi lang po sa Singapore nangyari. Alam mo, may report naman, mismo kapatid ni Gretchen Ho. Andun siya sa the Netherlands. Ang kapatid niya, nagmamasyal doon. Nagpapalit ng $300 ng US dollars doon sa loob ng airport sa The Hague ata o sa ang airport ng Ngayon, pagpapalit ng nung nalaman ng mukha kasi natin Pilipino, hindi tayo hindi. Ang tawagan sa akin, dumating ako sa shopping center dun sa Bentan, sa Saigon. Ang tawag sa akin ng mga Vietnamese, Kuya, alam mo ng mga Vietnamese, ang galing. Alam nila yung Pilipino Kuya, ate, kuya. Kuya, alam mo ba Tagalog pa mura dito. So, ibig sabihin, I'm proud naging Pilipino tayo. Kilalang kilala tayo. Pero ang problema lang, hindi na ako naging proud nung tinanggihan ang $300 ng kapatid ni Gretchen Ho. Nagpapalit sana. Sabi nila, doon kayo sa labas ng airport magpapalit kung gusto nyo. Because you Filipinos, you are bad. Yeah, because of the flood corruption.
Mga kwan pa naman taga-Dihig, mga Netherlands, pagdating sa mga tinatag na laba-laba ng pera, money laundering, ang inisip nila yung bitbit ng Pilipino na $300 lang. Ni money laundering pa rin. Naku. So sa Singapore pala, ganun din. Malamang sa iba, pati Hong Kong, ganun din. Kasi advent ng kasi ngayon ng social media. Ang nangyari sa isang sulok ng bansa nga, ng daigdig, tanaw, damdam, parang langgam. Pag kinagat ka sa paa, dama ng buong katawan. Ganon ang mga sistema ngayon. Nakakahiya ang Pilipino ngayon. O Storm, kaya marunong marami na ako narinig ng mga mga vlogger na mga Amerikano, Vietnamese na Tagalog. Kung marunong mag-Tagalog mga Vietnamese, kasi maraming katulong na Vietnamese sa Hong Kong, sa kasama, siguro magkaroon marami. Hindi, dami nila. Pag pumasok ka po, ang Bentan kasi po na lugar, ay parang bargain house yan. Pag pumasok ka dyan, mamimili ka na dyan kung anong gusto mo bibilhin. Tapos, ang galing mo dyan sa pagtawad, dyan ka magaling ngayon. Ngayon, ang lahat ng mga sa stall doon ay aral na talaga na kasi ang problema ko marami pala mga nagbebenta sa Green Hills, doon lahat namimili. Kaya, kilala mga Pinoy. Tapos, ang kalaban ng mga Pinoy sa pamimili doon, yung mga Indians. Yun, makikita mo doon ang namimili, bulto-bulto, mga Pinoy, mga Indian. Sa mga Pinoy naman, karamihan doon, mga Maranao. So, mga Maranao, matanaki, miyakadakal-dakal sa mga Maranao sa Saigon, sa Bentan. Tsaka sabay ko pa, sumakay kami ng aeroplano, Cebu Pacific. Siguro, sa mahigit, ilan bang mahigit 100 ng eroplano sa galing Saigon. Cebu Pacific sinakyan ko. Sa Cebu Pacific na yan, siguro mahigit 30 doon mga Maranao. Ganon kagaling mga kapatid natin, mga Maranao Muslims. Negosyante talaga. Silang tinatagurian ko na Chinese ng Pilipino. So si Cassandra Daisy, Remulla is now ready to die, to do the dirty job. Ay, utos ng Diyos eh. Yan ang the first commandment of God to Remulla. What is the first commandment of God to Gloria? Ato Remulla? Attorney Topacio. Sabi daw niya is go for accountability. Sana. At lalo naglakas ang loob ko, medyo sabi ko, wait. Let's give Remulla a chance. Kasi narinig ko nilecturean siya ng kanyang kaklase. Walang ibang kaklase kundi si Marvic Leonin. Pakinggan natin siguro yung lecture sa kanya ni Marvic Leonin. Subukan natin. Tingnan natin kung saan ba ako makakuha. Tingnan natin kung makapasok. Hindi makapasok. Ayun. Ito, i-play natin ang pag-ano ni Marvic Leonin. Nilecturean. Nag-take out siya sa harap ni Marvic Leonin na kaklase niya, pero nilecturean siya kahit kaklase siya, hindi siya pinatawad ni Marvic Leonin. Ito. Naku, walang sound. Ayaw ko dito. Nawala ang sound, hindi ko na record yung sound. So, dito na lang tayo. Ito. Public officers is fundamental to public trust. All of us in public service should know that our title. Ulitin natin.
mahina lang Saudi. Ayan na, ayan na, ayan na. Congratulations to our new ombudsman. Accountability from public officers is fundamental to public trust. O yan na, accountability of public officers is fundamental to public trust. Yan ang sinabi ng kaklase niya na si Marvic Leonen. Yan naman ay pinulot naman, alam ko pinulot ni Justice Marvic Leonen yan sa Section 1 ng Article 11 ng ating Constitution na nagsasabi, public office is a public trust. Pakinggan natin. All of us in public service should know that our titles are temporary and our duty is to fulfill the public trust given to us. So yan all titles given to us and all the responsibilities and duties given to us are temporary. Kaya, Boying, tandaan mo yan, temporary. You're only temporary in this world. May you constantly find the courage and creativity to discover the breaches of integrity and the regulatory capture being called out by our people. You must be creative enough to discover the bridges of integrity. Hindi ko nakalimutan, to capture the imagination of our people. May you be able to build the evidence that can ensure that those who should be accountable can be made accountable by our courts. You must be able to build evidence in order for those who are accountable must be held accountable to the people. And may you have the wisdom to find and give priority to the strategic cases and may you have the wisdom and the capability to find priority to these priority cases. Issues that would lead to fundamental reform and rid corruption from our society. Para makapunta sa fundamental reform at para sa ating sosyedad. A lot rides on your leadership. But we all know that a lot is resting on your leadership. You will not be doing this alone. Besides a bureaucracy that you will review and inspire, the judiciary will do its part and we will be here. So, gagawin mo ang obligasyon mo at gagawin din ni Justice Leonen sa judiciary ang kanilang kabahagi. Already we are installing the reforms needed not only to digitally transform, but to ensure integrity also within our ranks. Sinasabi niya rin kasi sa Supreme Court, they are installing now the digitally transforming the judiciary at saka yung integridad nila pataasin pa nila. We have a public email address, integrity@judiciary.gov.ph, that we have made available to all stakeholders, including litigants. We have the email address, integrity, at judiciary.gov.ph. Yan pala. We have a public email address, integrity@judiciary.gov.ph. Public email address na lahat ay pwede mag-email doon. Ang email address po ay integrity@judiciary.gov.ph. Salamat po, Justice Leonen. That we have made available to all stakeholders, including litigants, as their avenue to inform us, even confidentially, of any corruption within our ranks. The court and bank has also agreed to create a working committee to inventory any and all projects within the judiciary that might have been contracted to and undertaken by the DPWH, if any, and to report soonest to the Chief Justice. All the departments, DPWH. Marching order mo kay classmate, ha? Mr. Boying Remulla, marching order is DPWH, hindi si Sarah. Justice as their status. Build the cases, discover, access, preserve, maintain, and then present the evidence properly in our courts. With due process. Parang ang pakiwari ko, parang duda pa si Justice Leonen sa iyo kung gagawin mo yun kasi you are being instructed to present evidence properly. Dapat hindi na nililecture sa abogado yan. Pero bakit nilecture sa'yo ng kaklase mo? And due and deliberate speed, we promise that we will also do our part. Remember always, while we enjoy these temporary titles, we should do... Nevertheless, while we enjoy this temporary title, ulitin ko, I want to stress that point. While we enjoy these temporary titles, pakinggan mo, keep it in your mind. I will always remind you with that. Boying Remulla. We should do what we should. We should do what we should. Ang matalinhaga, di magsalita sa Leonen Train for this. Your life, all your challenges brought you to where you are now. I ask of you, please,
do not fail our people. Oh, I ask you, please, do not fail our people. Ang ganda ng pagkasabi ni Justice Leonen, kaklase ni Atty. Topacio. They continue to suffer. I will now administer the oath of office to our Ayan. new ombudsman. So, nilecturean siya muna bago siya pinasumpa. May I also ask our Justice Richie Co, to join me here Justice Richico. so that this is doubly effective. Salamat, Justice Richie. Kaklase kasi. Kindly Ganun raise your lang. right hand and repeat after me. I I, state your name, please. Jesus Crispin Katibayan Remulla, Of your address, please. 28 Davao Street, Film Life Village, Las Piñas City, Having been appointed having been appointed to the position of ombudsman, to the position of Ombudsman, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge that I will faithfully discharge to the best of my to the abilities best of my ability the duties of my present the position duties of my present position, and of all others that I may hereafter and of all hold others I may hereafter hold under the Republic of the under the Philippines, Republic of the Philippines, that I will bear that I will bear true faith and allegiance to with the faith and same, allegiance to the same, that I will obey that I will obey the laws, the laws, legal orders, legal orders, and decrees and decrees promulgated promulgated by the duly constituted authorities by the duly constituted authorities of the Republic of the of Philippines, the Republic of the Philippines. and that I impose upon this obligation And I impose this obligation upon myself voluntarily, voluntarily, without mental reservation without mental reservation, or purpose of evasion. purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, Your Honor. Tatawa ko, nagkamali pa si Justice Leonen na pagdikta. Yan. O, pumirma pa si Justice Leonen, ha? Ayan. Talagang pumirma si Justice Leonen. Tandaan mo yan. Huwag mo ipahiya ang kaklase mo. You must act in the extremist sense of decency and restraint, Mr. Ombudsman. Yan, pumirma pa si Justice Leonen. Okay. Yan ang kwento ng magkaklase. So, ano masabi nyo? So, ito ngayon, titingnan ngayon natin, ano naman ang sinabi ni... Nagbago ang isip. Ang laki ng epekto, nagbago ang isip ni Remulla. So, titingnan natin ang mga sinabi ni Remulla, kung anong gagawin niya pagkatapos after the oath-taking. Tingnan natin. Ay, walang sounds. Mali, mali. Ganun na naman. Ang download ko, walang sounds. Saan ba yun? Saan mo? Remulla. Prioritize DPWH. Ayan, hanapin natin.
Sandali lang, just wait for me. Habang nag-antay kayo, kakanta lang ako. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round, you ruin my mind. Restless hearts, sleep alone tonight. Ito na. Ito. Ito ngayon ang ebidensya na nagbago si Okay. Congratulations, Ombudsman Mrs. Cristina Remulla. Sir, ano po yung unang-una natin gagawin ng pagpasok po bilang Ombudsman Philippines? Siyempre, kinakailangan tingnan natin yung mga pending na kaso. At alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo na lahat. Sir, any specific case na gusto niyo pong unahin? Ang unahin ko, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, do case build-up, and make sure that a very well-prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Sir, i-request po ni Senator Gordon na buksan po ulit, silipin na ulit yung issue ng family. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na iba sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon, may naging pagdinig ng Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Kaya kailangan bisitahin natin. Sir, may mga sinasabi din po si Senator Bato de la Rosa na nakarating sa kanya na ang unang niyo raw pong gagawin, isa ay yung ilabas daw po yung sa PBB, Sara Duterte. Hindi, ang gagawin natin just sa SALN issue. Hindi lang isa yan, lahat yan. Nagiging fair na siya. Lahat na, hindi lang si Sara na salin. I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Ang ibig sabihin, i-redact. Parang lalaparan niya ang pagkakataon para sa kahit sino pwede ata maghingi na ng kopya basta magre-research ka, kopya ng salin ng kahit sino. Buburahin lang yung mga address at kung ano na importante na nakakapwedeng gagamitin laban sa kung sinong tao. At yung kukuha, mangangako siya na gagamitin niya sa tama. Base sa pangako niya kung saan niya gagamitin. So yan, asahan namin yan, Mr. Remulla, na magiging patas. Hindi lang yung salin ni Sara ang yung busisiin, salin ang lahat. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Kasi baka mamaya Tingnan mo, napansin mo yung mukha ni hindi to yung mukha niya dati malusog na malusog to eh. Nangingitim parang kakaiba eh. political noise lang yan at maging poison lang, baka naman dapat pag-isipan natin yung yan. Kaya, kasi information is power, di ba? Pero with great power comes great responsibility. Dapat responsible tayo sa information na nakukuha natin. Sir, sinabi niyo na po ito, pero ano pong assurance yung makukuha po ng publiko po sa Nakukuha yan, hindi tatagal ang panahon. Inaayos ko lang Ina-assure niya. talaga, pinag-iisipan Ibig lang. sabihin, kahit sinong media, vlogger, makakakuha. Susubukan kita. At pag-uusapan pa ng kaunti pa yung mga patakaran na gagawin natin sa pagre-release ng information. Sir, kayo po ay from a family of politicians. Yung mga anak niyo po ay nakapwesto din po sa gobyerno. Paano naman daw po, sir, kung yung mga anak niyo po or part of the family, Hey, mga anak! kaalyado ay masok po sa mga issue po na katiwalian? Paano niyo po ito kaharapin? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko. Sure ka ha? Yung mga anak niyo, pinalaki niyo ng maayos ng asawa mo. Sino naman yung anak mo na nakatanggap ng marijuana? Pinalaki rin ba yon? O hindi anak mo? Anak ng asawa mo? Maayos na tao. At alam nila na pag ang tatay nila nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi Sure ha? pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga problema. Secretary, maingay pa rin po yung mga previous sa mga concern. Yun ang message for them. Ganun talaga eh. Kasi they operate in a political sphere. Ako, I operate in a legal sphere. So, ito para sa taong bayan to. So, let's all work for the country. Kahit ano ba ang political leanings mo, let's work for the country.
Sige, sigurado ka, sure ha? Kahit anong political lyrics mo, para sa country. Forma, di ba? Yung complete yung kaso pwedeng mag-extend up to the former president. Hindi ko pa alam. Actually, hindi ko sinundan masyado yan, yung hearings na yan. Pero of course, napag-uusapan yan sa ibang mga forum na nakasama ako. Siyempre, we are aware of what happened in so many ways. Ang responsibility niyan will always depend on the evidence. Lagi evidence yan. Pero pwedeng mag-extend sa mas mataas pong posisyon. Siyempre, ano yan eh. Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Sir, din sa flood control, since wala ko nang kakain kayo, so motive for free auto na lang doon sa flood control process. Hindi, yun nga. Kahapon, nag-meeting kami for the last time, yung mga DOJ people, mga users, assets, the Prosecutor General. Pinag-usapan namin yan. At kaya, yung game plan ay nandun na. Kasi, ang talagang gusto natin gawin, ulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leone, na continuous trial talaga, para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral nang matulog ng matagal itong mga kasong to. Kailangan dito tuloy-tuloy ang daloy ng kaso. Pangako niya, implement niya ang continuous trial ha. Titingnan paano mag-implement ng continuous trial. Sir, yung mga nasimulan nila dito, dadalhin na lang Ano kasi, misnomer eh. Nagpa-practice ako ng continuous trial daw. Guidelines. Wala naman, ang hearing is 1 month apart. Paano mag-continuous nga pero may 1 month apart? Matagal matapos. Ganon. Nasimulan na dito, pero yung iba kasi niyan, pag kagaya niyan, assistant district engineer, saklaw pa yan sa memorandum of agreement, saklaw pa yan ng DOJ kung tutusin. Kaya lang, pag yung mga John Doe na identify na mas mataas, salary grade 27 and above, tutusin. Kaya lang, pag yung mga John Doe So, yan ha. na identify na mas mataas, salary grade 27 and above, sandigan ba yan? Pero, given the powers of the ombudsman, we can always ask special teams to prosecute pag kinakailangan. You mentioned it already na aside from prosecutorial powers, the ombudsman also, kailangan din niya maggawa ng recommendation for efficient service. Ano yan? Example ko sa inyo dyan, public utilities, regulatory capture. Ngayon pa lang, sasabihin na natin, yung mga telco, iayos nila yung kanilang sistema para pwede natin mahuli lahat ng gumagawa at bumibili, nakikihalahok sa child pornography. Ano yan eh? Telco lang kasi ayaw nila ilabas ang standard ng IPv6 sa kanila mga sistema. IPv6 means every instrument used sa lahat ng krimen, sa child pornography at sa sexual exploitation o sa cases, kinakailangan talaga itaasan nila yung batayan na para anong instrumento mahahabol natin. Hindi pwede yung gano'n na lang, tipid sila ng tipid. Ang tao naman ang nahihirapan. At yung mga accountability ng mga regulatory agencies, sisikipan din natin para naman maging maayos ang buhay ng mga Pilipino. Sir, sa flood control, may timeline po ba yung ombudsman kung kailan makapag-file sa DO? Ang timeline niya, syempre, on the evidence pa rin eh. Pero marami na naman kami nakukuha na evidence. Talagang sisikapin lang namin na mabuo ng gusto. Kasi nga ayaw namin na kami maging cause ng delay. So, ang timeline niya will depend on that. Pero malamang yan, within the next few weeks, pag nag-file kami, ready kami for trial. So, PI na lang yan, preliminary investigation na lang. Pero tuloy-tuloy yan. Batch by batch po ba yung pagsasampa ng kaso or parang isang pulto? Alam mo, para masunod mo yan, yung gusto mo mangyari, makipag-usap ka ng matindi sa Sandigan Bayan. They're ready, we will file them. The deadline is yesterday, so we have to do it every day if we have to. Sir, you mentioned na gusto niyo magkaroon ng ombudsman's marshal. Ano po yun at ano po yung magiging trabaho niyo? Hindi kasi, parang Supreme Court may sariling judicial marshals. Pero din sa ombudsman, kasi nga, kailangan pangalagaan ang testigo. Kasi ngayon, we have to rely on the DOJ for witness protection. Unang-una yan. Pangalawa yung security ng documents, lahat ng information na nasa loob ng ombudsman's office. Ang problema kasi dyan, pag nawawala ang ebidensya, anong kaso ang mananalo? Hindi pwedeng mawala ang ebidensya. Baka ibebenta ang ebidensya. Sa mga tiwali at korap sa gobyerno. Kagaya nung nangyari sa kaso ng mga Marcos. Naku, dinismiss na lang kung mo Xerox copy na lang natira, hindi na makita ang original. Ibig sabihin, binenta ng ombudsman ang ebidensya laban kay Marcos. Kaya lahat ng Marcos cases din sa PCGJ, wala na. Hindi, dismiss na. Ngayon talaga, ibang standard ang lalagay natin dito.
Yeah. At wala tayong sisiruhin. Gagawin mo ka ng living standard, ha? Reasonable certainty with reasonable certainty of conviction, ha? Pag may dumating na impormasyon, So, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ano ka ba naman? Parang Attorney Topacio, di ba, redundant yan? Prima facie na with reasonable certainty of conviction pa. Anong klase yan? Redundant na yan eh. Pag sinabi mo kasi, bakit redundant? ano Pag dapat sinabi mo imbestigahan? kasi na may prima facie, ang level ng iyong ebidensya kapag tinawag mo na prima facie ay nasa level na kung hindi magpresenta ng depensa ang akusado, guilty na siya. Ganon ang prima facie. Tapos, paano pa ke? Porke pa? Ha? Llamado pa, nasasabihin mo na kailangan may reasonable certainty of conviction. Pag marami kang ebidensya, may reasonable certainty of conviction na. Dapat palitan yung probable cause, palitan ng prima facie, tapos ang usapan. Iimbestigahan natin. Tatawagin natin lahat ng merong poder para mag-disclose ang information tungkol sa mga kasong fina-file at gagamitin natin ang informasyon para sa korte para usigin yung mga lalabag sa batas at magmamarabis sa kanilang mga responsibilidad. Hmm? Sir, naman wala ulit sa question ko. Uunahin niyo na po yung mga senador at saka contractor. Hindi, ang concern natin dyan yung building the case. Hindi sino, pero anong kaso, anong ebidensya. Kaya everybody comes in there. Kaya wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ang kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot ang senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. So sir, kahit kamag-anak po ng Pangulo Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin. Bakit sa anak mo na-deny? Ang taas ng ebidensya sa anak mo, bakit nagkaganon? Dito to produce the evidence. And Huwag mo na ulitin yan, ha? I'll tell people, Dapat nag-resign ka doon. Pero hindi ka nag-resign, nag-eng-eng-eng ka lang. ika-crowdsource ko, pati mayroong information kayo. We will find a way to get to, for you to get to us, for us to get to you, to secure information. Kasi, ano na maliit na yung mundo natin sa digital world. We can get information from the public, kagaya na nangyayari ngayon. And it will be of great value if it will help us secure convictions in the nearest possible time. Sir, nakapag-recommend na po kayo kay Pangulo ng next SPP? Mag-uusap pa kami, pero I have somebody in mind already. Sir, marching order na lang po kay Pangulo. Wala siyang marching order sa akin. Sabi niya nga, ayusin natin itong gusot na to. Kasi nga, it's a mess. Itong nangyari ito, it's a mess, di ba? Kailangan ayusin natin to. We have to figure out how to get out of this as a better country than anything else. Marami pong nagsasabi na ako sila sa inyo or statement nila is yung statement nila pala na bending the law. Baka pwede niyo pong yan. Bending the law but not breaking the law. Di ba? Ano yan eh? It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made Bending the law, but not breaking the law. sure that he's not asking me to break the law. Para ka nang sinabi mo, oy, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Oh, redundant yun. Tapos sasabi mo, bending the law without breaking the law. Okay, thank you. Salamat. Yan ha. Abangan nyo. Singilin natin si Boying Remulla. 15 billion pesos. Ha? Singilin natin si Remulla. Bantayan. Tandaan na natin yan. Kaya, ladies and gentlemen, hanggang dyan lang ha. Tingnan natin yan. Okay, shout out na lang ako. Cassandra Daisy. Mason na si Lacson. Si Soto. Ay, Mason. Mga Mason ba? Basahin natin ang mga nagpadala ng message. Si Gregorio Babaran, reopen Parmali anomaly. Tapos Mel NSJ, good evening Engineer Tirador. Pero ang problema sa Parmali, nakakanali na basahan na ng kaso ang mga sinampahan ng kaso, hindi na pwede i-upgrade kasi nabasahan na. Level NSJ, Amel NSJ, good evening Engineer Tirador, nakakahiya maging Pilipino dito sa Singapore. Ayun. Gregorio Babaran, dapat mawilis na ang politikong maka-China. Anong pag sinasabi maka-China? Huwag ka nang bumili ng China. Huwag ka nang bumili ng China na goods ha. Maka-China.
Si Bongbong, kunwari lang yan, maka-China din yan. Bakit hindi niya kaya palayasin ang mga barko ng China? Ferdinand Sanuan, good evening po, Attorney General Toto, Tirador, Storm. Kaya marunong magtagalog ang mga Vietnamese kasi maraming katulong ni Vietnamese sa Hong Kong. Gregorio Babaran, salot talaga Marcos Duterte. So si Aikib, binura mo. Gregorio Babaran, Marcos Duterte, salot daw. O Dennis Causing, bro, my brother. Cassandra Daisy, maitim na mukha at maitim na budhi ni Tanim, ombudsman na si Remulla ay hindi natitinag sa lecture ng ni Justice Leonen. Bendalo nga ang moto nila ni Rich. Kasasabi lang sa kanya ni Justice Leonen eh. Hindi ba naintindihan yung sinabi ni Justice Leonen? Ay, you are only temporary in that position, in that title. Salonga sa sakal, Dr. Toto Engineer, we cannot trust this ombudsman. So, sino mo to si Akib? Di na nahiya lang si Boeing. Dapat ng mukha kahapon na sa DOJ ngayon, sa ombudsman, manhid talaga. Tapos, it's midnight. MX night, ha? Di ba sinabi ni si Justice Leonen na Bendalo? Your game is a scam shame. With Leonen signed in behalf of the EC, the shortlist. Why would he side? Siyempre, kaklase niya. Wala problema. Kaklase niya. Cassandra Daisy, that I will obey Marcos and Queen Bey. Queen B, yan po ang marching order. So, umpisa na, sabi ni Nice, your game is a scam shame, sabi niya. Haha, class picture. O class picture ngayon, Rodi Libong, Waranto ang katapat kay Remulla. Cassandra Daisy, Tanim Ombudsman to protest the mastermind and Queen B. Nelson Bactad pala. Sir Toto, pagsubok siguro yan ng Panginoon sa kanya kung kaya ang baguhin at titignan na natin sa ganong aspeto na pagsubok ng Diyos. Tapos Nick Reyes, watching, Baldas D. Baldas D. Hello po sir, bukas iba na ang gagawin ni Remulla na yan hindi na mapagkatiwalaan. Yan, sino ang singilin natin kung hindi isusundin yung sinumpaan? January 7, 8. Shout out Attorney Toto watching from North Luzon. Francia Baduraya, nilihis mo lang ang issue of flood control. Your game is a scam shame. Let's see if you can make the senators and congressmen salin transparent. January 7, 8. Dapat sampulan ni Remulla na kasunuhan mga DDS na Duterte. Ang kasuhan numero, bakit DDS Duterte? Ang magnanakaw, BBM, Romualdez, wala ka talaga. Wala kang isip talaga yung na to, January 7, 8. Mas nauna, may trilyon ang ninakaw ron. Ano ka ba? Ay, mga Pilipino talaga na walang kwenta. Okay, Nelson Bactad. Habang tumatagal yan sa pwesto, dumadami naman kasalanan niya. Ayun. Your game is scam shame for BBM's country bullying. Be categorical, ha? Cassandra Dici, bakit Sara ang unahin? Walang maleta. O walang maleta si Sara. Tama. Sara, walang maleta. Sandro Marcos ang unahin. Maraming maleta. Cassandra Daisy, people power at God's power. Hanggang sa eleksyon, dasal at people power together. Tapos Joboy, Francisco Joboy, kumusta ka na sa Quezon Province? Nako, ang target talaga nila si BP Sara. Puro kasinungalingan yung pinagsasabi ni Boeing. Unahin mo si Tamba at si Saldi na lang. Saldi ko lang, kaya nang para kami maniwala sa iyo. Ang dami nang ninakaw ni Saldi ko at si Tamba, hindi mo unahin. Your game is a scam shame. Is that also part of the ombudsman function? Child pornography? Alam ko, child pornography, DOJ na yun. Hindi naman, wala namang manyak na
Wala namang manyak na mga government official. Blabadad, malala na ang sakit niya nito, ang itim ng ang nagawa kanang mabuti para tanggapin ka sa paraiso. Paraiso nino? Paraiso ni Satanas. Nelson Bactod, kulay ubi na siya sa niya ng sinusunog na budhi niya. January 7, 8, yan na lamang mga didili sa wala ka talaga. Tinatawag mo didilis, akala mo magaling ka. Mas marami magaling na nga didiis kaysa sa iyo. Cassandra Daisy, itim na mukha at itim na budhi. Your game is a scam shame. The Boeing standard, bend the law. Oh. Tapos Cassandra Daisy, basta may maitim kang balak, never kang magwagi. Helen Lee, ang sama na ng kulay ni Bunjing Rimulya, malapit na yan. Nelson Bactad, bagay, di kung malapit na di magmatanggal, di magpumili naman na bagong ombudsman. Sobrang itim kasi ng budi kaya lumalabas sa mukha. Naalala ko tuloy, may nanligaw kay Miriam Santiago. Tapos salita si Miriam Santiago. Kasi nanligaw sa kanya lalaki, sabi niya, magaganda at mga pugi, mga lahi namin. Kaya sagutin mo na ako. Sabi ni Miriam, ganoon, bakit hindi lumabas sa mukha mo? Cassandra Daisy, kaya mahon to na ang blue ribbon. Mahinto ng blue ribbon kasi pupunta na sa Ilocos ang investigation. Yun na. Oma Dodo, leche ka. Mag-adik ka rin, di ba? Kunda Alim, Sir Toto, wala yan. Di ba din dilo yan? So, Gregorio Rimulta, kahit anong lecturer sa ugok na yan, masyado nang halata siya. Your game is a scam shame. Straight and honest living by bending the law. Isn't that defeating or contradictory? Tapos, Thomas Esplana, si Buying na nasubrahan ng anesthesia kaya ang utak kalog na. Last man, good evening, Doc. Tingin ko di na magtatagal yan si Buying sa ombudsman. Hitsur pa lang, mukhang may malalang karamdaman. Kung sabi nga ni Maharlika Buljakera, may sakit talaga, may cancer Gregorio Remolta, hi, hello Doc Toto. Kahit dito sa US, halos 70% puro made in China. Kaya kontrahin yung China kasi sa US nga, 70% made in China. Last man, ayaw nila sa China. Bakit? Pag sumakay sila ng aeroplano, di ba ang owner in-check? Sa mali naman karamihan, in-check sa mga food chain, karamihan in-check. Paano gawin mo? Tapos si Canby Ilacion, kanina lumindol sa Baguio. Sa La Union, Pangasinan, sunod-sunod. Grabe. Sunod na Bigon, Metro Manila na. Nako. So, Mang-Ulam, yang katoto, wag mo ako kalimutan. I-shout out, Mang-Uulam, last man standing, kulang, wala na lang kay Buying Barong pang St. Peter. Kita, barong na pang St. Peter, January 7, 8. Masaya ka ba? Pagsunog ang Manila, kilabutan ka sa sinasabi mo, oy. Chrissy Brooks, Joffrey, si Chrissy Brooks, Miss Daisy, nagdialysis si OBM. Okay. Jolito Paloma, wag tayo magsalita ng ganyan. Mga taong wala namang sakit pero nauna pang namamatay. O nga, kasi bakit? Hindi. Kung matagal mamatay, hindi. Anong ibig sabihin hindi? Masamang damo, matagal mamatay. Okay. Si Jasmine, Jolito Paloma pala, hindi pala Jasmine. Si Alena, January 878, mahal ng nanay mo. Mahal ka ba ng nanay mo? Sige, handyan na lang tayo. Sabi ni, di ba? Hindi lang, huwag na lang. Si Max Alvarado,
Sabi na, di ba, the ugliest face? Sabi ni Max Alvarado nung buhay pa siya sa pelikula. I may be a man who has that ugliest face. But mind you, this is the face that only my mother can love. Patay tayo dyan. Sige, trabaho na, trabaho.